LeBron nagsisi sa turnover laban sa Bulls at Golden State versus New Orleans game preview and injury report. Parang finals ang bawat laban para sa Warriors. Matapos ang isang matinding pagkatalo noong linggo, determinado ang Los Angeles Lakers na makaganti sa muling paghaharap nila kontra Chicago Bulls ngayong araw. Sa pagkakataong ito, naglaro ang Lakers sa United Center bilang bisita ngunit dala ang kanilang kumpletong lineup handang harapin ang isang mainit na crowd sa paghahangad ng kanilang ika-45 panalo ngayong season. Hindi naging maganda ang takbo ng season para sa Bulls ngunit muli nilang pinahirapan ng Lakers sa isang dikdikang laban. Tulad ng nakaraang laro, nagtala ng 10 puntos na kalamangan ang Bulls sa pagtatapos ng first quarter ngunit hindi nila ito napanatili. Bumawi ang Lakers sa ikalawang quarter, kumamada ng 37 puntos at pinaigting ang kanilang depensa sa ikalawang kalahati upang malampasan ang Chicago ng 15 puntos. Sa huling bahagi ng laban, tila hawak na ng Lakers ang panalo sa natitirang segundo, ngunit isang malahimala at buzzer-beating half-court shot ni Josh Giddey ang nagbigay ng panalo sa Bulls. Si Coby White ang naging bayani ng laro na may 26 na puntos, 3 rebounds at 9 na assists. Si Josh Giddey naman ay nagtapos na may 25 puntos, 14 na rebounds at 11 assists, kabilang ang game-winning 3-pointer. Samantala, nag-ambag si Kevin Huerter ng 21 punto, 3 rebound at 9 na assist. Sa panig ng Lakers, si Austin Reeves ang nanguna sa opensa na may 30 puntos at 3 assists. Nagpakitang gilas din si Luka Doncic na may 25 puntos, 10 rebounds at 7 assists. Sa frontcourt, si LeBron James ay nagtala ng 17 puntos, 5 rebounds at 12 assists. Masakit na pagkatalo ito para sa Lakers lalo na't gusto nilang simulan ang kanilang playoff push sa tamang direksyon. Sa kabila ng kanilang solidong depensa na nagpatigil sa Bulls sa 17 puntos na kalamangan sa ikatlong quarter, bumagsak ang kanilang laro sa huling 12 minuto. Partikular sa huling 2 minuto, nawala ang kontrol ng Lakers dahilan upang tuluyang maagaw ng Bulls ang panalo. Sa natitirang 10 segundo at leading ng 5 puntos, nagkaroon ng lapses sa depensa ang Lakers at nagbigay ng madaling inbound pass na nagresulta sa mabilis na 3-pointer para sa Bulls. Sa huling segundo ng laro, 3 3-pointers ang naipasok ng Chicago, isa mula kay Patrick Williams, isa mula kay Josh Giddey at isa mula kay Coby White. Hindi na napanindigan ng Lakers ang kanilang depensa sa crucial moments, kaya't hindi nila napigilan sina Giddey at White nang magsimulang uminit ang kanilang opensa. Sa kabila ng kanyang game-winning buzzer beater noong Miyerkules, hindi naging maganda ang laro ni LeBron James ngayong araw. Nagtapos na may 17 puntos, 5 rebounds at 12 assists sa loob ng 39 na minuto. Ang pinakamalaking pagkakamali ni LeBron ay sa huling segundo ng laro. Isang mahina at halatang inbound pass na madaling ninakaw ni Josh Giddey, dahilan kung bakit naagaw ng Bulls ang panalo. Kitang-kita ang pagkadismaya ni LeBron sa bench matapos ang insidente. Kapag nasa forma, isa ang Lakers sa pinakamalalakas na team sa NBA, ngunit madalas nilang nawawala ang kanilang focus sa gitna ng laro. Maganda ang simula ng Lakers sa laro, ngunit hindi nila napanatili ang kanilang mataas na antas ng paglalaro. Umangat sila sa ikalawang quarter sa pamamagitan ng opensa at depensa, ngunit sa final quarter tila nakalimutan nilang maglaro ng depensa. Matapos ang laro, nagbigay si LeBron James ng prangkang pahayag sa media, "Horrible turnover by myself, bad miscommunication, tip your hat if someone makes a game winner from half court," sabi ni James sa interview. Nananatili pa rin ang Lakers sa top 6 sa Western Conference, ngunit may mga seryosong problema sila na kailangang ayusin kung ayaw nilang makaranas pa ng mas maraming talo. Sa huling balita, bukas ng araw sa New Orleans ay nangangako ng isang tunay na basketball showdown. Maghaharap ang New Orleans Pelicans at Golden State Warriors sa isang laban na maaaring makaapekto ng malaki sa kapalaran ng parehong team ngayong season. Ang Pelicans ay patuloy na lumalaban upang maisalba ang kanilang kampanya, habang ang Warriors naman ay kasalukuyang nasa isang matinding labanan para sa posisyon sa playoffs. Ang malaking tanong, kakayanin ba ng home team na harapin ang kawalan ng kanilang pangunahing mga players? At kaya bang tapusin ng bisitang team ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo? Kung ihahalin tulad ang Pelicans sa isang video game, para silang isang gamer na hirap tapusin ang Dark Souls pero gamit ang controller na nagloloko kada 3 minuto. Ano pa nga ba ang ibang paliwanag sa kanilang kasalukuyang sitwasyon?
Binabalot sila ng sunod-sunod na injury, bumabagal ang kanilang laro at imbes na popcorn ang dalhin sa arena, mukhang mas maraming fans ang nag-iipon ng anxiety meds. Sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, nagawa pa rin nilang makapitas ng panalo laban sa Philadelphia Sixers. Gayunpaman, ang kasiyahan mula sa panalong ito ay parang isang clutch dunk sa huling segundo ng isang NBA 2K match, pero ang buong laro ay parang laban sa sarili mong controller. Ang pinakamalaking problema ng New Orleans ay ang injuries ng kanilang key players. Si Zion Williamson, na dapat sanay puso at kaluluwa ng team, ay muling wala sa lineup. Sa pagkakataong ito, may iniindang sakit sa likod. Parang literal niyang sinubukang buhatin ang buong team at na-overwork ang katawan. Ang kanyang status ay day-to-day, pero alam naman ng lahat na ang back injury ay seryoso at ang paglalaro ng may sakit ay hindi na sport kundi isang sakripisyo. Bukod kay Zion, wala rin sina Herbert Jones at DeJounte Murray, kaya't dito na talaga nagsisimula ang bangungot. Ang depensang dati ng hindi perpekto ngayon ay parang isang salaan, madaling nakakalusot ang kalaban. Dagdag pa rito ang injury ni Trey Murphy na parang nag-decide ang kanyang balikat na magbakasyon. Kaya't halos 70% ng opensa ng Pelicans ay nakasalalay kay CJ McCollum. Isipin mo na lang na naglalaro ka ng 2-on-2 basketball tapos biglang umupo sa bench ang kakampi mo at sinabing, "Kaya mo na yan, naniniwala ako sa'yo." Ganyan ang sitwasyon ni McCollum ngayon. Bukod sa pagiging scorer, kailangan din niyang maging utak ng team. Kung mahanap niya ang kanyang rhythm at mag-init ang kanyang opensa na kaya naman niyang gawin, may tsansa pa ang Pelicans. Sa kabilang banda, kung hindi mo pa napapanood ang mga huling laro ng Warriors at ngayon ka lang manonood, humanda ka. Hindi na ito yung team na kamakailan lang ay parang may mahikang lumalampaso sa mga kalaban. Ang mahika nila ay tila unti-unting nawawala at imbes na "you shall not pass", ang sigaw ng depensa ngayon ay "you can pass" at may libre ka pang 2 puntos. Ang Warriors ay nasa mahirap na sitwasyon. Nasa itaas pa rin sila ng standings pero ang kanilang mga kamakailang laro ay nagpapaisip sa fans kung may dapat ba silang ipangamba. 2 sunod na talo kabilang ang isang matinding pagkatalo laban sa Miami Heat ay nagsisilbing wake-up call. Ang pinaka-critical na usapin ay ang posibleng pagkawala ng kanilang leader. Stephen Curry ay may injury sa balakang at kung hindi siya makakapaglaro, malamang babagsak ang opensa ng Warriors sa antas ng isang flashlight na 1% na lang ang battery. Kung wala si Curry, ang bigat ng responsibilidad ay mapupunta kay Jonathan Kuminga at drumroll Jimmy Butler, at habang si Kuminga ay parang batang mandirigma na pilit hinahasa ang kanyang espada sa ilalim ng basket, si Butler naman ay parang alinman sa 2 bagay. Isa pang malaking problema ay ang pagkawala ni GP2. Ang kanyang depensa ay parang isang mahiwagang kalasag na pumipigil sa kalaban na makapasok sa paint. Pero ngayon na wala siya, maaaring magmukhang kasing tibay ng pintuan ng Three Little Pigs ang depensa ng Warriors matapos sipain ng Lobo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban at hindi pa sinasabi ng Warriors ang kanilang huling salita. Kung makakapagbigay ng offensive show si Kuminga, maalala ni Butler na basketball player siya at makakahanap ng paraan ang team na puna ng kawalan ni Payton, may tsansa pa silang makuha ang panalo. Ang rivalry ng Pelicans at Warriors ay isa sa pinakakapana-panabik sa Western Conference. Last 5 matches, November 23rd, 2024. Pelicans 108-112 Warriors. October 31st, 2024, Warriors 104-89 Pelicans. October 30th, 2024, Warriors 124-106 Pelicans. April 13, 2024, Warriors 109-114 Pelicans. January 11, 2024, Warriors 105-141 Pelicans. Bagamat may kalamangan ng Warriors, napatunayan ng Pelicans na kaya nilang lumaban at magtala ng sorpresa. Kung maganda ang ipapakita nila bukas, posibleng maging isang kapanapanabik na laban ito para sa mga fans. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?